Hello sa mga listeners natin. No? Nandito na naman tayo sa SEO Kwentuhan kung saan pag-uusapan natin yung mga lighter topics ng SEO side. And ako si Gab Balimento. Ako ang may-ari ng SEO Workout Group sa Facebook. Kasama ko Yes. ngayon si... Ako naman si Jello Amonelo, rhyming pero yun na yan. Part ako ng SEO Dad group. So group siya kasi marami na rin kami. And we're working on a lot of stuff lately. Si Sir Gab din with his course and my course. So sa kanya is more on technical side of things. Ako naman sa local. So Sir Gab, ano bang topic natin ngayon? Ano bang pagkukwentuhan natin ngayon? Okay. So, eto na yung ikalawang episode natin. And Oh, yung una, nag-enjoy ako dun eh. okay, okay. Sobra. Pero Ikalawa na. Nice. since ikaw na yung ating Hot seat. magiging topic, ito yung ating pag-uusapan ngayon, no? How an undergraduate managed to land an SEO job and earn 6 figures a month. Wow, six Ah? figures. Sana totoo. Pwede ko Joke ba lang. sabihin? Pwede ko ba sabihin? Pwede mong splok yan. Okay, isa sa pinakasikat na SaaS company dito sa PH, saka sa global na rin, Mm. yung Canva. So, pati ako, Yeah. pati yun, ginagamit ko yun eh. So, kilala yan ng mga, Yan. listeners Listeners. natin. Nice, Mm. nice. Sige, sige. Okay? Okay, gisahin mo na ako, Sir Gab. Okay. To start with, ang pinakaunang question. Well, sa background muna tayo, no? How did you become interested sa SEO industry? Sige. So, back in pandemic days, so 2020, na-retrench ako sa work ko sa casino. So, I've been working in casino for almost 10 years. Syempre, pandemic that time, so maraming nagle-layoff ng job. So, isa ako sa mga na-layoff. But, syempre, mag-iisip ka at that point kung ano yung mapapakain mo sa pamilya mo. Kasi ako, breadwinner na ako ng family ko since I was 16 years old. So, I need to do something about it right away. Hindi ako pwedeng magpahinga. So, I entered the digital marketing sabi natin niche or industry as a VA muna. So, I do a lot of things in Shopify, tsaka sa social media. But then again, merong SEO head dun sa agency na pinasukan ko na naghahanap ng ititrain niya for SEO. Sabi ko, ano ba yung SEO? Walang nagtataas ng kamay. Sabi ko, sige, ako na lang kahit di ko pa alam. So, ayun. Nung nanood ako ng mga videos about it sa Ahrefs, sabi ko, interesting to parang gusto ko. So, yun. Doon na nag-umpisa nag-spark na yung tawag dito, yung fire para mag-start ako na mag-aral ng SEO. Kasi, napapansin ko, wala siyang standard. I mean, walang gate na nakaharang para makapasok ka sa industry na yun eh. Kumbaga, 'di ba, halimbawa, kapag gusto mong maging attorney or may board exam, bar exam, sorry. May bar exam o kaya kapag nurse naman may board exam. So, SEO, laki ng sahod tapos walang gate na nakaharang. Sabi ko, sige, mong open industry to ha. Aralin ko nga. So, yun nag-spark sa akin. Praktikalan na, pera, number one. Okay. Kasi malaki ang bigayan sa SEO, tsaka sa mga naririnig ko rin. Tapos yun, nung nadumihan na yung pa ako sa mga ginagawa ko, hindi naman nadumihan na, parang metaphor lang, na ginagawa ko na yung unti-unti kong nagugustuhan yung pabago-bagong takbo ni Google. Yun, mas lalo akong na-inlove sa kanya. Nice. So, no? Pandemic. Pandemic, oo. Actually, medyo, lang yan, Recently bago lang. no? Oo. Na napasok mo yung SEO. Yeah. And, pero kung tatanungin kita, ma-share mo ba? Yung nag-start ka, magkano yung, naging rate mo doon? Okay lang. So, kunyari, magbigay ka lang ng figure, ganyan. Yeah, yung unang gig ko, sa siya, nag-apply ako sa isang marketing agency sa Pilipinas. So, they let me handle 3 websites ata or 4. Tapos ang sahod ko noon is around 15K a month. Okay. Nice. So, yun, 15K a month. Sabi ko, sige, kunin ko na to kasi gusto ko magkaroon ng experience eh. Tsaka para ma-apply ko rin yung mga learnings ko kasi yung learning mo nang walang application, mabagal yun. Puro ko lang theory, di ba? So, tinanggap ko na. So, 15K a month. Okay. Sige. Share din ako konti. Kasi, sige, go. Di naman masyado nalalayo sa akin, no? Kasi nung nag-start din ako as an SEO assistant sa SEO company din. Sa Makati pa nga yun eh. Yung rate ko doon, nasa 10, gano'n. Pero ilang years na yun. Di ba? Kumbaga,
Kulang, pero... Year, anong year yan? Anong year? 2013. Oh, After 2013. graduate, nag-ano na agad ako work na agad ako. So, Nice. ayun. Kaya sa iba na nag-iisip pumasok sa SEO, no, medyo ganun Oo. talaga sa umpisa eh. Oo, Ganyan. wala akong Kahit magagawa. kahit anong work, start ka talaga sa mababa. Which is good yun kasi may growth Mm-mm. na ma-experience ka in terms Oo. of financial, pati yung Mm-mm. knowledge mo, no? Oo. So, Kaya lang ngayon, tawag dito, may mga nakikita ako na gusto ko agad mataas yung offering. Di ba? Tapos wala pa silang, di naman sa experience-wise, oo. Pero kasi yung dami ng problema na kaya mong isolve, hindi pa ganun kadami, di ba? Kasi wala pang, kumbaga, practical application ng lahat ng natututunan mo eh. So siguro, yung sa iba na lang din, if ever na medyo mababa, kunin nyo muna. Kung nag-i-start pa lang naman kayo, kung wala pa talaga kayong experience, di ba? Let your work dictate kung ano yung magiging pricing mo pag medyo nagkaroon ka na ng experience. Hindi yung gusto mo agad mataas. So, yun lang naman para sa yung akin. iba kasi dyan, galing sa ibang industry muna. So, meron na silang Okay. na-build na growth doon, career. Oo. Sweldo na sila. Kaya parang Oo. naisip nila, pagka nag-start sila, parang dapat medyo malapit doon, di ba? So, So, hindi ganun. hindi ganun eh. Hindi ganun yun. Hindi laging ganun. Mag-build muna kayo ng career capital na tinatawag. Kasi kung wala kayong career capital doon, di pa kayo kilala sa ganun. So, anong point mo, di ba? Para magtaas ng... Anyway, sige. Okay. Ang init kagad ang unang Oo, tanong. mainit. So, second question ko, sige, paano naman naisipan baka pasok sa or mag-apply sa Canva? Yun, so tawag dito, dun sa marketing agency na pinasukan ko, hindi ko gaano trip yung oras kasi may mga US client, so inahabol syempre namin yung oras nila. So pang madaling araw, which is unhealthy. So naghanap ako. Ito kasing Canva is Australian based. So kami, pero sa PH naman, ang pasok is around 7 AM. Sabi ko, ayos to. Tapos may isa akong ka-work din sa agency na nakapasok doon. So nagsabi siya sa akin na, uy, may opening dito, di ba nag-SEO ka? Ayun, sabi ko, sige, i-apply ako dyan. Ayun, nag-apply na ako kasi nanood din ako sa YouTube. Meron sila sa YouTube yung parang tinutour kayo dun sa loob ng facility, gagayan. Maganda kasi yung niyan eh. Ganda, nakikita ko. Ang ganda, ang daming pagkain. Pagkain, libre. Sabi ko, sige. May mga facility sila eh. Oo, so, yun, doon na nag-spark. Tsaka mukhang okay yung company. Sabi ko, sige, tatry ko to. Ayun, nag-apply na ako. Basically, yun yung nangyari. Okay. Pero di ba, ano talaga yung, naging course mo ng college, ganyan? Eto, malayo, men. Bibigyan ata ng napakalupit na explanation dyan sa tanong mo. Broadcasting, broadcasting. Arts. So, bakit broadcasting arts? Kasi, nung panahon na nag-aaral ako sa college, nag-work ako sa Jollibee. Comsci talaga ako. Kaso, di ba syempre uso yung Comsci dati. Ang haba Comsci din ako. Comsci grad. Comsci grad ka, di ba? Ang haba na pila doon sa register. Malilate na ako sa trabaho ko sa Jollibee. Sabi ko, mag-ship na ako. Walang pila sa broadcasting. Sabi ko, putik, dito na lang ako. Kasi praktikalan dati. Kasi nga, breadwinner ako eh. Sabi ko, malilate ako sa trabaho ko, dito na lang. Yun, nag-ship ako nung araw din na yun. Nakapag-enroll ako kagad, nakapasok ako sa trabaho. So, yun lang yung sa akin eh. Kumbaga, yung college kasi sa akin dati is parang, kailangan ko lang yung papel, yung diploma. Kaso hindi ko rin nakuha kasi nga. Formality na lang, no? Ayun yung nasa isip ko, sorry. Ayun yung nasa isip ko dati. Pero, lately na-realize ko na kailangan siya ngayon. Yung iba kasi sabi, diskarte lang at wala ng diploma. Hindi ganun yun. Ang hirap makapasok ngayon, magkakashare ka lang, kailangan graduate ka, diba? So, yung mga building, kumbaga, yung mga stepping stone, tawag dito, doon din naman nag-uumpisa sa mga ganun. Ngayon, may kinuha akong diploma, pero sa ibang, sa SEO na. So, okay. Ayun, sakto rin yung usapan na to kasi nakuha ko yung diploma ko. Yeah, actually, yan yung tatanong ko eh. Okay. Pero nag-start ka bago ka mag-start sa Canva, meron ka bang mga training or courses na kinuha? Or siguro after? Ikaw, kung kailan ka take ng mga ganyang courses sa SEO? So, sa SEO side, yung mga training na kinuha ko, nag-aabang ako ng sale sa Udemy. Every December kasi, tsaka every Black Friday, may sale sila. Yung mga 4,000 pesos na course, nagiging 500 na lang. So, yun yung inaabangan ko ngayon. Kuha ng course dun. Pag kada sa sahod ako, kumukuha ako ng course. And also, I read a lot.
dati sa mga vlogs. Hanggang ngayon naman nagbabasa ako ng marami. Tapos, kahit na, kunyari, naghuhugas ako ng pinggan o kaya may mga ginagawa ako, nakikinig ako ng podcast about SEO. So, technically, parang 15 to 16 hours a day sa SEO umiikot yung mundo ko. Nag-aaral ako, nagtatrabaho ako, tapos Talagang meron pa akong, kaya dedication din ano mo talaga. talaga ng oras yan. No? Oo, hindi yung ito Hindi yung pwede formula kukuha sa- ka lang ng course tapos biglang tapos na. Kala mo meron ka ng trabaho. Oo. Kaya sa mga estudyante namin diyan dapat nag-aaral kayo mabuti, hindi yung pagkakuha nyo ng course akala nyo alam nyo na agad lahat, hindi. Dapat Hihingi i-apply nyo siya. certificate, no? Kala mo ganun agad. So hindi ganun. Oo. Sige. So, yan. Ano pa yung una mong in-applyan doon sa Canva? Tsaka kung baka meron kang konting ma-share, no? Kung ano yung process na pinagdaanan mo doon, if ever. Process. Sige. Nung nag-apply kasi ako sa kanila, I'm on vacation. Okay. Tapos, after 3 months din ako natawagan. Pero may pinasagot sila sa akin. So ito, hindi ko alam kung pwede ko sabihin to, pero siguro sa ibang companies din, ganun yung gagawin nila sa inyo na may questionnaire. Tapos, kumbaga may ipapasolve sa'yo na, kasi ang in-applyan ko doon is outreach specialist. So mostly, for link building side ng SEO. So, binigyan nila ako doon ng tanong na yung mga tactics, ganyan. So, natatawa ako kasi yung tanong nila is 5 lang ata yung tanong nila. Pero yung explanation ko sa lahat ng yung 13 pages. Wala pang AI dito Wala pang AI. So lahat 'yon talagang tinaga ako sagutin. Syempre, 'di ba, first impression last. Pakitang gilas. Papakitang gilas. So kahit na nakabakasyon ako noon, ginawa ko 'yon. So tinrabaho ko siya, and tawag dito, I make a point na ipakita sa kanila na alam ko kung ano yung ginagawa ko. Hindi lang ako yung kumbaga sige, maipasa ko lang to. Hindi ganoon. So, yun yung ginawa ko. And pa ba? Yung ginawa ko para makapasok din sa Canva is before akong mag-apply din doon, nag-apply ako sa napakaraming SEO job or yung mga position. Kahit na nakikita ko na kailangan dito 5 years experience, ganun, blah, blah, blah. So, I apply doon sa mga yon, pero ang aim ko is mag-fail. So, bakit ganun? Counterintuitive, di ba? Bakit mo ini-aim na mag-fail? Ini-aim ko mag-fail kasi para ma-boost yung confidence ko na magsalita kasi introvert ako eh. So, yun. Number 1 yon, and number 2, para malaman ko yung mga tanong nila. Diba? Kasi syempre, Mare-review mo siya, no? Mare-review ko. Strategy yan. Mare-review ko. So, building ng confidence, saka number 2, para malaman ko yung mga tanong nila. Ngayon, sinusulat ko yun. Sabi ko, sige, take note ko itong mga tanong nila. And then, nagbi-build na yung knowledge ko. Meron akong post na I was refused 150 times. Ata yung sinabi ko doon. Pero ano lang yun, metaphor yun, pero siguro aabot ako doon. So, maraming beses akong nagpasa sa LinkedIn, sa lahat. So, yun. I aim to fail. Ayun yung ginawa ko. Tapos, yun na. Nung nag-interview na ako sa Canva, may confidence na ako. 'Di ba? Alam ko na kung paano ko i-handle yung questions sa ganito. Alam ko na kung paano rin ako magbabato ng questions papunta sa kanila. Importante kasi yun kapag nagtatanong ka rin tungkol dun sa job position. Tsaka, syempre, para ma-build mo rin yung curiosity sa kanila na, uy, interesting tong tao na to. 'Di ba? So, yun lang yung mga tips ko. No. Actually, medyo same lang rin yan sa pinagdaanan ko. Kahit na freelancer ako, pagka, syempre, mag-a-apply ka, di ba? Magpapa-interview ka din, mag-take ng exam, ganyan. Nung nag-i-start ako talaga, ganyan din, parang, apply lang ako na apply, lalo na nung wala pang connect si Upwork, or kung ano yung ginagamit kong job, online job nun dati. Platform, So, parang apply lang ako na apply, tapos pag may nag-interview, go. Pag hindi ako natanggap, okay lang din. Parang natuto ka lang. Na-build mo lang din yung confidence mo, and yun nga, yung mga tanong, yun ang mahalaga yun yung mahalaga. Kailangan malaman ng mga natin, mga nanonood natin, lalo na yung mga nag-a-apply, nag-start pa lang sa career nila. Ganyan talaga yung natural way ng pag-a-apply kahit saan naman, kahit anong trabaho. Kasi yung iba siguro iniisip pagka-apply dapat matanggap ako kaagad. Dahil nag-take ka ng course or dahil napataas na ranking, hindi May iba pang may certain kasi ng mga tao na ayaw ka talaga So kahit anong pilit mo, mamaya meron may backer yun, 'di ba? May binabackupan pala nag-i-interview sa'yo. Kilala pala, no? Kilala pala. So hindi ka talaga mapipili. So wag mo masyadong kumbaga personal na ayoko na ng SEO, hirap wala, hindi ka uunlad pag ganyan. Kumbaga sa sa mga raffle, ano yan? More entries, more chances of winning. So ganun lang, laruin mo lang.
And sana matuto ka kapag Marami nagtatanong sa akin na ganyan, na paano daw ba ako nag-apply ng mga ganun. Ganyan din sinasabi ko kung ano yung pinagdaanan talaga. Kasi mahirap naman yung mag-sugarcoat ka sa kanila na hindi naman yun yung reality eh. So baka maano lang sila, mawalan lang ng gana. Ayun. So, pag na-experience na nila, ano? Bigyan mo kaagad sila ng talagang from real life. I-expect nila yun. Ganun. So, yun. Ilang years ka na ngayon sa Canva? Wala ako dun. 2 years. Kaka 2 years ko lang noong January. So far, kamusta naman? Solid. Solid. Sabi ko, 10 years ako sa casino, 'di ba? Pero bago ako mag 10 years sa casino, marami pa akong pinagdaanan na job. So, nagdaan ako sa restaurant, sa fast food, napunta rin ako sa bookstore. So, masasabi ko na iba yung culture talaga dito sa Canva. So, ako, kung mabubuhay mo na ako ng 100 taon ako sa Canva. Nice. Ganun yung testimony ko. So, sobrang solid. Okay, so ayan kasi hindi ako naka-experience ng corporate job na talagang yung solid, no? tulad niya, no? Kasi naalala ko dati nun, talagang pasok lang ako tapos uwi, ganun lang. Minsan tinatamad pa akong umuwi ng bahay, ginagawa ko lang, nagdodota ako ng time na yun. Dota 1, no? Hindi, Dota 2 na nun. Dota 2 na? 2013 na. Mga early phase nun. Okay. Hindi, sa Canva rin kasi, mini-maintain nila yung work-life balance. Work-life balance, nice. Alam ko, myth yon sa Purple. iba. Oo, kasi syempre, di ba, alam mo naman ayokong magsalita tungkol sa ibang companies, pero alam mo naman na yung culture. So, sa kanila, mini-maintain nila yon. And it reflects all throughout sa lahat ng team leads and everything. So, solid yung Canva. Ako feeling ko, doon nila nakuha yung inspiration na yan sa Google. Kasi parang si Google yung pinakaunang nag-start ng ganyan na talaga binibigyan nila ng work-life balance yung mga employee nila, no? Talagang nag-i-stay ng matagal dahil doon. Kaya lang nag-layoff sila, so... Yun nga lang. Yun lang talaga. Hindi natin may iwasan yan. Marami talaga mga company ngayon nag-layoff. Okay, anyway. So, yun nga. Meron ka pa bang advantage and disadvantage? Puro kasi parang, alam mo yun, advantage na rinig natin. Kung yun lang naman talaga, meron ba disadvantage if ever na nagwo-work ka sa Canva or na nag-start ka ng SEO? Paano ba? Wala akong maisip na disadvantage eh. Kasi tawag dito, ang siguro nagiging problem lang sa akin naman na hindi sa Canva mismo. Hindi sa company. Mabilis ako ma-board sa routinary na ginagawa. So, kung outreach ka kasi, syempre, email ka ng email sa mga tao, ganyan, and you're building a network and connection. So, mabilis ako ma-board sa ganun. But, they supplement it naman through my, siguro yung team lead ko rin. He let me, tawag dito, collaborate with different department ng, syempre, ng SEO. Kasi sa Canva, malaki yung SEO team. Eh. So, nakipag-collaborate ako din. And also kasi, nadadivert ko rin yung attention ko sa clients ko na rin sa labas. So, nadadivert ko na rin yung tawag dito, yung mga pinag-aaralan ko. Kasi, syempre, may natutunan akong ganito, gusto kong i-apply eh. So, paano mo i-apply kung outreach ka sa Canva? So, yun lang yung ginagawa mo, diba? So, yun na rin yung diversions ko. Yung diversion ko sa labas na may local SEO, doon na-apply ko lahat kasi hawak pati yung website. So, ayun naman. Oo. Medyo may ganyan din akong feeling eh. Dilemma. Kahit ngayon, talagang pagkakasi nandun ka na sa SEO manager position, para bang nawawala na yung pag-execute mo eh, ng mga bagay-bagay. Puro people din eh. Yun yung ayaw, puro managing, puro handling na lang, ganyan. Pero, ayun yung ayaw mong mawawala sa'yo, no? Yung pag-execute ng mga task. Kaya, ang ginagawa natin, syempre, kumuha tayo ng mga ibang i-optimize nating website, no? Kaya, well, sa freelancing naman, di naman talaga mahigpit. Talagang, yan ang nature niyan. Maghanap ka talaga ng mga clients na hanggat kaya mo, hanggat kaya. Hindi yung pipilitin mo na sobrang dami tapos hindi mo na magagawa yun. Tanggap ka na ng tanggap, no? Oo. Tama naman. Okay. So, anong mapapayo mo sa mga nagbabalak na mag-start ng career sa SEO tapos mag-apply sa mga ganyang company? Okay. So, bukod dun sa tip kanina, never stop learning. Meron kasing, alam ko naman lahat tayo may ego, pero kasi yung iba na natuto ng ganito, may natutunan kayong ganito or medyo matagal na rin kayo sa industry, hindi ko nilalahat So, if ever man na tumagal na kayo, tapos, syempre, gusto nyo pa rin tawag dito, i-expand
Yung hindi lang yung career nyo, halimbawa gusto nyo mag-business na or whatnot. Continue lang yung knowledge. So, nagko-compound kasi yung knowledge na yun. Kumbaga parang ano mo lagi sa sarili mo na I want to improve 1% every day. Kasi yung 1% na yan sa 365 days, 365% yan eh. Diba? Kaizen? Yes, compound ulit yan next year, diba? So, yun lang. Lagi kang lang absorb learnings and tawag dito. Syempre, pag nag-absorb ka ng learnings, matuto ka rin kung paano mo isa-segregate yung working sa hindi working. Kasi mamaya absorb ka lang na absorb tapos sabagay. 'di ba? Parang parang ay ito, magaling to, maganda tong tactic na to. Tapos alam mo nang di Luma nagwo-work. na. Alam mo nang di nagwo-work. Nag-double down ka pa doon. So, 'yun, 'di ba? I-filter mo rin kung ano yung mga natututunan mo. Tapos surround yourself with people na positive. I mean, di positive sa COVID, okay? Positive way of thinking and also naka-align dun sa mga plano mo rin, tsaka mga gusto mong tahain sa buhay mo. And also, find a mentor. Hindi ko sinasabing maging mentor mo kami, pero open yung course namin. Anyway, tawag dito, find a mentor na experience na yung mga, kumbaga, kasi hindi naman tawag dito porkit naghanap ka ng mentor may hinaan eh. 'Di ba? Naghahanap Tama ka dyan. Naghahanap ka ng mentor kasi gusto mong may makasama din sa journey mo na sila yung mga taong tawag dito na una dun sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo eh. So yun, kahit na hindi ka mag-enroll sa courses, okay? Pero kung mag-enroll ka sa amin na lang. Joke lang. Ano tawag dito kung kahit di ka mag-enroll sa courses, may mga YouTube channels na pwedeng maging mentor mo sila eh. Tapos kahit na hindi nila alam, okay? So doon din naman ako nagsimula. So yun lang naman yung mga never stop learning. Number 1 yun. Tama doon. Agree. Ganito lang isipin nyo, no? Kunyari, may mentor kayo. Yung mentor nyo, may mentor din yan. Yan, totoo. Kung bakit siya nandoon. Yung mentor ng mentor mo, may mentor din yan for sure kung bakit siya nandoon. Ganyan lang yun, guys. Huwag nyo iisipin na ego, bababa yung ego nyo kasi nagpa-mentor kayo sa mas bago sa inyo, ganun. Totoo. Di ba? May ganyan eh. Wala namang masama sa ganyan as long as nakakatulong. Minsan natututo nga rin ako sa mga bago eh. Kasi syempre may mga fresh ideas sila eh. So naikinig ako. Yun. Isa rin yung sa part ng learning, okay? Kahit na bago yan, pakinggan mo yung opinion nila. Kasi mamaya, totoo pala eh. Hindi yung maikipag-away ka. May nakikita akong nakikipag-away sa... Wag ganun. Hindi tayo laging... easy lang. Hindi natin laging alam yung bagay. Meron silang mga na-research na iba na mas gumagana yun, ha? May gumagana ng mga strategy silang naisip. And wag mo silang i-discourage. Wag gawin yung isang bagay na gano'n. Hayaan mo sila, hayaan mo sila matuto sa kanila. And ikaw, matuto ka rin sa mga bagong ideas. Wag mo sasarayin yung isip mo. Lalo na sa industry natin, sa SEO, pabago-bago, di ba? Yung nag-work ng 2011, baka din na nag-work ngayon eh. Di ba? Wala na. Tama yan. Never stop learning, guys. Okay, nice. Well, ano ba mga plano mo pa in 3 to 5 years siguro sa career mo sa SEO? Ito may napanood kasi akong video ni Ramon Ang. Yung yung parang dinidiscuss niya doon yung hindi sa dami ng pera eh. Yung kumbaga yung success mo hindi sa dami ng pera, kundi sa dami ng taong nabago mo yung buhay. So tingin ko sa akin, ang pinaka-success metric ko ngayon is hindi na yung pera kasi yung pera comes and goes. Pero na yan. Papasok lang napapasok yan. Ang gusto ko tawag dito, hindi to yung nagpa-plug ako ng course ko kundi tawag dito, ito yung gusto kong parang maiwan kong legacy sa akin na makatulong ako dun sa ibang aspiring SEOs and tawag dito, ma-uplift yung pangalan ng mga Pinoy pagdating sa SEO kasi ang daming lahi na parang mababa yung tingin sa atin. Hindi naman lahat pero parang may ganong stigma na pagka Indian or sige, huwag na tayo mag-racist. Pero yung mga ganong klase ng nationality or sa atin din, parang ang babarong tingin sa atin. Sa iba. Pero yun nga, gusto kong itaas yung bandera natin na pag sinabing Pinoy, magaling yan sa ganito. So, ayun. Para makapag-share din ako ng knowledge and everything. With you, syempre ako. Idol din kita, Sir Gab. So, ako naman sa ganyan, yung mindset ko sa ganyan, wala naman ako na-experience na naging racist sa akin sa career ko. Na parang, ang tingin nila magaling ang Pinoy. Kaya lang, yun nga, mababa yung sweldo. Yun yung hindi ko mabago eh. Yung
kumbaga kailangan kaano nyo rin kami. Ka-rate nyo rin kami kasi pares lang naman tayo ng position, Oo, di ba? ng Yung mga trabaho. ganun. Yun yung mahirap nang mabago sa Oo. kanila. Kasi, Siguro doon din ako hindi ko naman sinasabing tahasang sinasabi nila na yung parang ganun. Pero yung doon nga rin siguro mali rin yung expression ko. Yung doon sa sahod nga rin. Hindi oo, di nag-a-align. Tama. Thank you for correcting. So yun din yung tingin ko. So yun, gusto kong itaas yung standard. Tsaka madalas kasi sa Pinoy din is kinukuha tayo as employee. sa bagay. Pinapa-mindset ko lagi dun sa mga nakakausap ko rin ng ganito is papasok ka dun sa company as a consultant. Yun lagi yung parang magiging kasi minsan kapag ka-employee lang kasi yung tingin sa'yo, hindi sinusunod yung mga gusto mong gawin eh. Halimbawa, may papabago kang ganito, hindi ka pinapakinggan. Oo, pero dapat i-establish mo agad. Na-experience ko yun dati nung nag-start pa lang ako. So, syempre, pag bago ka lang, bagong SEO specialist, ang tawag mo pa sa kanila sa mga client mo, no? Sir, ma'am, gano'n. Sir. Para tayo nasa SM, ganyan. Hindi, parang, baguhin nyo yun eh. Anuhin nyo. Start kayo na tawagin niyo sila sa pangalan nila. Tawagin nila kayo sa pangalan. First name basis. Oo, ganun. Hindi yung sasabihin mo, sir, ma'am, pwede ko ba i-implement yung ganito? Para bang, hindi. Dapat, bigyan mo sila ng option. Huwag mo silang, na, minsan yung ibang lahi ayaw nila nung inuutusan sila. Oo. Gusto nyo, pwede mo siya bigyan siya ng option. Pag ginawa nila to, ganito yung mangyayari. Pagka ginawa nyo yung ganito yung mangyayaring result. So, para pwede nyo i-implement i-apply yung ganyang thinking sa SEO, sa recommendations nyo. Kahit anong league building, technical or local, ano man. Ganun yung gawin yung strategy. Another thing, thank you for pointing that. Tawag dito, magkaroon kayo ng initiative sa sarili nyo na knowledge transfer na tinatawag. Kasi yung iba dyan, yung mga, kunyari, yung client nyo, wala yung ganong alam sa SEO. Kaya nga kumuha ng lahat ng SEO eh. Pero tingin niya sa empleyado, kaya hindi kanya masyadong iniintindi. Ang papakinggan niya is yung kalahi niya. Minsan kalahi niya or pwede. yung digital marketing manager niya, yun yung papakinggan niya. Wala rin alam sa SEO. So ang gagawin mo ngayon, i-educate mo sila. In a way. So para maging consultant yung datingan mo, hindi yung alam mo na yun. Anyway, yun lang. Maganda yung mga ganun. Ganda yan, no? Anyway. Yun, sa mga post mo sa Facebook, no, tsaka sa group, talagang na-amaze ako kung paano ka nagpo-post ng mga trends, tsaka yung mga knowledge na, kumbaga, hindi na namin kailangan magbasa eh. Hanapin na namin post mo minsan, nandun na. Paano ka nakaka-catch up sa mga ganun trends? I always, yung nag-a-acquire ako ng mga maraming newsletter, tapos pinifilter ko yun. Pinifilter ko sila kung ano ba yung usable na information and not usable information. So worth sharing, ganun. Yung mga worth sharing na worth knowing yan. na pwede nating i-impart sa mga kasama din natin. And also, nagbabasa rin ako sa LinkedIn ng mga, syempre, may mga magagaling yung mga nandun. Yung mga international SEO na magpipik ng interest mo na, ayos nga itong sinasabi nito, ma-share nga. So, yun na lang din yung ginagawa ko. And sometimes I do experiments on myself, hindi naman experiment na sobrang lala, pero yung kunyari may natutunan na akong bago, I'll try to implement it sa website or sa Google Business Profile ng client ko. Pag nag-work, share ka agad. Kung di naman gray hat okay yun, 'di ba? Alam mo naman yan eh. Alam mo naman sa sarili mo na kung alin yung gray hat or hindi. Nako, madedelikado kapag sa bagay. Business nila yan eh, no? Sa mo naman, community mo, meron ka bang mga future plans pa na naiisip? Right now, ang aim ko lang is to inspire more people to enter the world of SEO. So, share lang ako ng share. And marami tayong pakulo ginagawa on the side. So, yun. Ang aim ko lang ngayon is dumami yung group members. But then again, also share pa rin. Bibigay ako ng value as much as I can kahit nasa busy schedule natin. So, yun pa lang yung plans ko as of now. Pero, yun nga, I want to impart knowledge to more Filipinos who want to enter this game. So, ayan. Alright. So, yun. Medyo tapos na yung mga questions ko eh. Tapos nabitin ako. Last na lang, actually. Doon sa mga nakikinig sa atin ngayon, may message ka ba? Like, ano yung mga gusto nating gawin sa SEO community, ganun? At paano natin
paano natin gustong i-improve pa yung learnings tsaka yung capabilities ng mga, especially ng mga students natin, pati mga nagpa-follow sa atin sa group. Ano yung message mo sa kanila? Yun, yung sa dami ng message ko rin kanina, sa-summarize ko na lang din. Yun, never stop learning, never stop applying that learning. Kasi nga, tulad ng sabi ko, without application ng knowledge nyo, theory lang yan. So, always apply. And yun nga, find mentor that can help you along the way. No? And tawag dito, huwag kayong matatakot mag-try ng mga bagong bagay. Lalo na, kunyari, yun nga, bago sa inyo yung client-facing. Yan, isa rin yun sa mga problema. Mahirap yan umpisa. So, pag di mo ginawa yan, di ba? Pag di mo ginawa, di ka matututo dyan, kaya kailangan mong gawin. Ngayon pa lang gawin mo na. Totoo. So, paano mo makukuha yun? Yun, may tip din ako kanina. I-aim mo na mag-fail ka sa interview. Kasi, ano yung confidence mo magsalita dun eh. Kasi English, nakaka-nosebleed. Ako din, ganun din naman ako talaga. So, nung una ako, nag-interview ako dyan, naalala ko lang. Tinanong ako, SEO manager yung Pinoy eh. Sabi niya, alam mo ba ako ni penguin? Sabi niya, penguin? Ba't may anong animal na na ganyan? So parang ngayon, sinerge ko, ano yung mga yan? Update pala. Update pala siya. So, ayun, then simula nun, parang okay, kailangan, alam ko na kung ano yung mga pangalan ng update na yan. Ganyan. Kasi ngayon ako rin, tinuturo ko din sa iba. hindi ko sinagot. Nagtaka lang ako. Buti din nagpa-follow up. Yung hummingbird. Ayun. Isa pa yun eh. Anyway, may mga sa mga podcast webinars, lagi kong sinisingit yan eh, para matuto din yung mga bago ngayon na, ano ba yung mga animals na yan, Sila yung nagpapahirap sa mga SEOs dati. Until now. Hindi ko alam eh, pero tanong ko lang, bakit yun yung mga pinangalan nila? Panda? Wala lang? Or may resemblance ba? I-search natin. So, pwede natin i-search. Pero kasi yun nga. Yung mga recently na mga updates, iba na rank brain, mga gano'n na yung mga, diba? So, medyo pagka learning, machine learnings. Mga gano'n na yung nagiging Bard Gemini. I-search ko yan. So, yun. Tingin ko may kinalaman sa may-ari yun eh. Baka mahilig siya sa mga animals. Pero, sa mga engineers din. Anyway, meron ako ganun t-shirt dati, Ano yung mga hate na animals ng SEO? Tapos panda, hummingbird, tsaka penguin. Ganda eh. Maganda yan. Gumawa rin tayo ng mga ideas. Maharap tayong designer. Yan. Designer. Anyway. Okay. Yun na yung aking question for you, and I think maraming natutunan yung mga listeners natin. Yan. Kahit medyo nakakabitin, sabi sa'yo kapag ikaw na yung tinatanong, parang gusto mo mag-share ka na mag-share eh. Rapid fire eh. Yun, thank you kasi nakapag-share ako sa community natin. So, yun. Okay, goodbye guys. Goodbye. See you sa next episode, ng SEO Kwentuhan. SEO Kwentuhan. Bye-bye. Alright.